We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad kapag balita gikan sa Western Mindanao. Aniya na mga unang balita. Usa ka lalaki nga gapanuktok sa mga balay aron mamaligya og armas sa Cagayan de Oro City. Sikop sa kapulisan, armas og bala na recover gikan sa sospek. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Daling agrespondihan sa kapulisan sa Police Station 9 Nazareth ang reklamo sa mga residente sa sitio Benaoro, Barangay Bacasandig, Cagayan de Oro City nga adunay usa ka lalaki nga galibot sa ilang lugar dayon hanyag sa ginabaligyang armas. Sumala sa kapulisan, pipilasab kuno ka mga panimalay ang gitoktok sa mong sospek, butang nga mihimo dayon sila og manhunt operation. Nay nag-follow up og tawag sa ato positive makita ang kuan katong mga personahe. Ipakita niya mismo and makita gyud pod sa iyang gapatuktukan na kanang noon pod kabalo pod mo og firearms, makita gyud na loaded ang firearms, sir. Sikop sa operasyon si alias Ali, kinsa nakuhaan og usa ka 9mm nga pistola, duha ka mga magazine o mga buhing bala. Sigon sa kapulisan, nga gikan sa Lanao area ang sospek ug midayo lamang kini sa Cagayan de Oro City aron mamaligya og armas. Sa forensic verification, migawas nga expired ang lisensya sa mong armas ug dili si alias Ali ang tag-iya niini. Ginasuta pa kuno nila karon kung kinawat ba ang maong armas. Somewhere in Lanao, Lanao sir, it's either sur or norte. So ato pang ginatry og contact ang kuan gun owner para ma-inform na nasa atong kusdiya ang firearms. Sa karon gidala na sa piskalya ang suspect ug posibleng mag-atubang kini og kasong paglapas sa RA 10591 o illegal possession of firearms ug Omnibus Election Code. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Mega Health Center nga usa sa mga dakong proyekto sa Cagayan de Oro City LGU. Sugda na ang pagtukod. Among pasilidad, gikatakdang muabag sa mga serbisyong medikal sa JR Borja General Hospital o City Hospital sa syudad. Ano ang report? Adlawng Martes, gipahigayon ang groundbreaking sa Cagayan de Oro City LGU sa pagpanguna ni Mayor Rolando Clarix Uy alang sa itukod nga Mega Health Center nga nahimutang sa sitio Makanahan sa Barangay Carmen. Ang duha ka andana nga gambalay ug adunay state-of-the-art nga kahimanan ang gipondohan og 65 million pesos. Sigon sa mayor nga kini ang usa sa mga dakong proyekto sa syudad karong tuiga. Target sab niini nga makaabag sa serbisyong medikal nga hatod sa JR Borja General Hospital o City Hospital. Wala pa ta kakuan ang admission pero kanang mga emergency or kinahanglan kay doon man naton JRB Hospital, doon na po tay kumpletong mga ambulansya. Kung necessary gyud ang usa ka pasyente nga dili matambalan o matagagi gayon dinhi, dadon na to sa GRB. Sagad sa mga serbisyo nga posibleng makita sa mong Mega Health Center ang birthing og dental clinic, hemodialysis stations, pharmacy, dialysis og mini operating rooms, microbiology ug water treatment laboratory ug uban pa. Dili sab kuno maapektuhan niini ang kasamtangang health center nga anaa sulod sa Barangay Hall sa Barangay Carmen. Nanay gigahin nga 21 milyones pagpalapad diha sa entrance sa Makanahan. Mismo aprobado na po na uban ani ang pagbidding na lang dayon nga pag-ayo niya ng maong dalan ug pagpalapad sa maong dalan. Human nga gisubhan namong proyekto, magsugod na gilayon ang konstruksyon niini. Gilauman nga mudagan sa siyam ka bulan ang konstruksyon ug bulan sa Hulyo sunod tuig magamit na kini. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.
Gibansay na sa COMELEC sa 3rd District sa Davao City ang support staff nga mag-assist sa mga vulnerable sector sa mga sa senior citizen, buntis ug person with disability karong barangay and SK elections. Samtang gipahimangnuan sab sa COMELEC ang mga bontante sa angayang himuon atol sa adlaw sa eleksyon. Dugang detalye sa report ni John D. Esteban. Usa ang magtutudlo nga si Jason Oliverio sa mga gibansay nga mamahimong kabahin sa support staff alang sa IAP kung emergency accessible polling place sa 3rd District sa Davao City alang sa barangay and sangguniang kabataan elections. Ang IAP mao'y mamahimong mo-assist sa mga senior citizen, buntis ug PWD sa ilahang pagbutar. And we are the front runner in this kind of election, and by this we'll be able to help those who are in need. Magsilbi sab sa turil ang mag-igagaw nga sila John Ray ug Erlyn Joy Ortega karong taliabot nga eleksyon sa ilahang barangay. Murag makaserve na lang po or makatabang sa election dito sa among kuan sa Sarib. For opportunity nga makahelp po sa election. Sumala sa COMELEC, anaa sa 279 ang support staff sa IAP nga mag-serve sa distrito sa adlaw sa eleksyon sa October 30. Accessible polling place strategically located near the entrance to accommodate our senior citizen, our PWD na hindi na makaakyat, and yung heavily pregnant women. Yan ang purpose nila. Samtang karong nagkaduol ang eleksyon, doon ay pahimangno ang COMELEC sa mga butante. We always remind them na when they go to vote on the day of the elections on October 30, dapat na siya listahan kung kinsa ilahang botohan. Isulat nila daan kung kinsa ilahang botohan. And before that, of course, they need to verify ang ilahang mga registration records. Kung active ba sila or baka inactive na sila, deactivated na sila because they failed to vote twice. Unsa lay imong gusto sa quality sa usa ka barangay official? Kailangan mapaila lang dagan sa barangay. Ilang mga damgo usaad sa barangay nga ma-improve. Malino ato ang tong lugar anak ma'am. Nang wala mga dautan na magkuan. Nakahuna-huna ara ka na nakay kandidato nga butaran, nakay listahan wala pa. Wala pa ma'am. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Nagpainumdum ang COMELEC sa mga botante nga paningkamutan nga sayo mahuman sa pagboto, sanglit mano-mano ang pag-ihap sa mga boto. Samtang ugali mang mugula na ang desisyon sa COMELEC sa mga ma-disqualify nga kandidato unang adlaw sa eleksyon, posibleng dili na maapil ang pangalan ni ini sa balota. Ano ang report ni RJ Relator? Ginahulat na lang matud pa ang distribusyon sa election paraphernalia sa mismong adlaw sa eleksyon o usa ka adlaw una ang eleksyon sa mga lagyo nga lugar alang sa Barangay and SK Elections 2023 sumala sa COMELEC sa Davao Region. Alas 7 sa buntag, mag-abli ang mga presinto hangtod na sa alas 3 sa hapon. Kung wala na nakalinya, human ang alas 3 sa hapon, sugdan dayon ang pag-ihap sa boto ug ang canvassing. Human sa inipanay sa boto, mamahimo dayon nga maproklama ang mga mananaog didto mismo sa ilang voting center. Apan kung dunay mo protesta, human sa proklamasyon, kinahanglan na nga magsumite og election protest ang buot magprotesta. And besides, ang magproclaim ana is not COMELEC, the teachers that will be serving kasi they're part of the electoral boards, and then yung electoral boards mag-convert into Barangay Board of Canvassers. Samtang daghan matud pa nga nadawat nga disqualification cases ang COMELEC 11 nga giasikaso sa regional attorney pinaagi sa pagpasa og rekomendasyon ngadto sa task force anti-EPAL. Ginahulat na lang ang desisyon sa COMELEC labot sa maong mga kaso. Hopefully it should come before the start of the elections para of course, padala namin ng notice na wala na sila doon sa list of candidates. That is, if mayroong mga disqualified candidates. Sa matang sa seguridad, sa 11 ka lugar nga gibutang sa yellow category o gikonsiderang areas of concern kung asa napulo ang anaa sa Davao del Sur o usa ang sa Davao del Norte. Tutukan matud pa sa security ang deployment sa ilang mga personahe. Actually, we have prioritized since it's a yellow category. We have deployed more personnel. And we have also on standby from the Regional Mobile Force just in case something happens. Hinoon, malaumon ang PRO 11 nga walay mahitabong kagubot sa maong mga lugar, labi na karon nga insurgency-free na ang Davao Region. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si RJ Relator
para sa At Home with GMA Regional TV. Maayo ang dagan sa atong panahon karong buntag sa halos tibuok Mindanao. Sa mga nagplano nga manglaba, karon ang panahon kay walay laumang ulan karong buntag sa Mindanao. Gawas lamang sa panagsang pag-ulan sa hapon o kini posibleng masinati sa pipila ka lugar sa Northern Mindanao, Soc, Sargen ug Davao Region. Kini base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Unyang gabi, mas lauman ang pag-ulan sa dakong bahin sa Mindanao. Posible ang heavy to intense rains mao nga mag-igmat sa posibleng baha o landslide. Sumala sa pag-asa, epekto kini sa localized thunderstorms. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Israel nakaigo og 320 targets sa Gaza sulod lang sa 24 oras nga opensiba sumala sa Israel Defense Forces. Sumala sa Israeli military nga niadtong Lunes ang nakaigo ang Israel og 320 targets sa Gaza sulod lang sa 24 oras nga airstrike niini. Lakip sa ilang gibombahan ang tunnel nga gitaguan kuno sa Hamas fighters ug pipila ka command ug lookout post sa Hamas. Sa footages nga gipagawas sa Israeli Defense Forces, makita ang aerial view sa nagkadaiyang targets niini sa Gaza City. Gibutyag sa IDF ug Israeli Security Authority nga ang gipangtirahang targets ang posibleng makababag ilang gipangandamang ground attack ug lakip na ang mortar ug anti-tank missile launcher possessions. Sumala sa usa ka Palestinian media nga ang maong mga Israeli attacks ang concentrated kuno sa Gaza Strip Center. Lakip kuno ang naigo ang residential area ug Jabalia Refuge Camp sa Northern Gaza nga pipila ka Palestinians ang namatay ug nasamdan. Gipangandaman na sab kuno sa Palestinians ang ground attack sa tropa sa Israel. Usa ka Alaska Airlines padulong sa San Francisco ang na-divert sa Portland, Oregon human gipalong sa off-duty pilot ang makina sa eroplano. Gipasakaan karon og kasong 83 counts nga attempted murder tungod sa pagbutang niini sa peligro sa mga pasahero sa Alaska Airlines. Sumala sa otoridad nga nakalingkod ang piloto nga si Joseph David Emerson, 44 anyos, sa jump seat sa cockpit area. Yang gisulayan niini pagpalong ang makina sa eroplano. Hinungdan nga napugos pag-divert ang flight nga padulong unta sa San Francisco ug nag-emergency landing kini sa Portland, Oregon. Sumala sa Federal Aviation Administration nga wala nagbalampuso namong piloto tungod na deploy gilayon ang fire suppression system ug ang crew ang gilayong napakgang ang suspect ug gipagawas sa flight deck. Paglanding sa eroplano sa Portland, gilayong gidakop ang maong piloto. Usa ka proud Mindanaon ang gikabiliban karon tungod sa iyang pinasahing estilo sa paggama og mga gown. Unsa ka kini nga mga gown og paunsa nagsugod? Kana ang atong Siron pinaagi niining report. Sagad sa atong makita nga mga gown, gama kini sa tela. Apan kinsa magdahom nga ang mga dahon nga makita nato sa atong palibot nga daw wala nay bili. Ang pwede pa pahimuslan. Mao kini ang estilo sa 29 anyos nga miyembro sa LGBT community ug usa ka IP sa tribong Tiboli nga taga Maitong probinsya sa Sarangani. Siya si John Mark Ganuan o mas nailhan nga JM Ganuan. Bata pa lang daw siya, hilig na niya ang magbuhat-buhat o gown ug pangandoy niini nga mahimong sikat nga fashion designer. Apan tungod sa kapait sa kinabuhi, ang maong pangandoy gilimot na lang niini. Hangtod sa nakaunahuna kini nga gamiton ang mga dahon sa iyang palibot, sama sa dahon sa saging, papaya o guban pa, isip alternatibo sa paggama o gown. Nagsugod kini ni atong tuig 2019 adto na may mga tawo nga ginakatawan siya apan wala siya nagpadaog ug padayong naningkamot. Member of indigenous people which is Tiboli po. Malapit po talaga kami sa sa environment or sa mga natural resources po. Kaya yung mga dahon po hindi po siya malayo sa amin na makita at mabigyang halaga po at gagamitin sa larangan ng art or fashion po.
Dako ang pasalamat ni JM sa mga tawo nga mihatag kaniya og oportunidad, ingon man pagsalig sa iyang abilidad sa natad sa fashion. Si JM ilado na sa ilang lugar, hasta na sa tibuok Pilipinas, o ginakuha na kini nga fashion designer sa mga beauty pageant, debut, birthday photoshoot o guban pa. Gani karong Oktubre 29, ibidang iyang hinimo nga mga gown nga gama sa dahon sa usa ka prestiyoso nga fashion show sa nasod. Talent na sa atin na talaga yan. Ang kailangan lang siguro, huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya. Kahit na ibabash or bigyang hindi magandang reaction yung mga tawag dito, mga creations natin, pero mas mahalaga talaga na i-push natin kung ano yung mga natin, yung mga dreams natin. Then dili man basta-basta ang iyang naagian aron makabot ang maong kalampusan. Kini pagpakita lamang nga porsigido ug adunay kumpiyansa sa kaugalingon, inubanan sa pagtuo sa Ginoo. Dili imposible nga makabot ang pangandoy sa kinabuhi. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. National Correctional Consciousness Week 2023 nga programa sa BJMP Female ug Male Dormitory nagsugod na. Nagkadayang aktibidad nga nagtumong nga makahatag og kalingawan ug kalambuan sa pagtawo sa mga PDL gipahigayon. Ani ang report? Gisugdan na sa Bureau of Jail Management and Penology Region 10 ang tinuig nga National Correctional Consciousness Week o NACOCO nga tumong nga makahatag og mga maayong programa para sa mga persons deprived of liberty sulod sa prisuhan. Sa City Jail sa Barangay Lumbia, partikular sa male dormitory, gisugdan ang NACOCO sa usa ka misa nga gitambungan sa mga PDL ug mga opisyales sa BJMP. Gileon sab nga gisugdan ang basketball games sa mga PDL kung asa gibahin sila sa nagkadaiyang grupo. Sigon sa BJMP 10 nga mas bibo ang selebrasyon nila karong tuiga tungod na sab sa mas init nga suporta nga ilang nadawat gikan sa mga PDL o mga pribadong stakeholders. Since kabalaman tagigan ta sa pandemic, and although nagkaroon na tayo ng physical celebration ng NACOCO last year, nag-open na ang doors na ito balik, pero there are lesser restrictions na ngayon. So unlike before, unlike last year na nag-celebrate tayo pero na restrictions, na limitations pagdating sa mga ganyan, may mga protocols na kailangan observe. Sa BJMP Female Dormitory, gisugdan sab ang NACOCO sa usa ka ribbon cutting ceremony. Nagkadayang aktibidad sab ang gipahigayon sulod sa pasilidad nga nakahatag og kalingawan sa mga babaeng PDL sulod sa prisuhan. Adunay ball games nga gipahigayon sama sa basketball ug volleyball. Naasab indoor games sama sa chess. O syempre, mas pinabibo sab ang ipahigayon nga Miss NACOCO 2023 karong tuiga nga nagpakita sa kaanyag og talento sa mga babaeng PDL. Mas ginapreparat kay nato ang atong activity karon kay lagi it's very important sa mga PDL kaning activity mao jud kay ilahang ginahandom sa isa ka tuig kas ara man gud siya mahitabo. Hopefully po na suportahan po nato ato ang mga PDL. Hatagan unta nato silang encouragement nga mas mapabag-o pa ang ilahang kinabuhi. Mas ato pa silang hatagan og pili ug unta mawala na unta ang stigma sa ato ang community when it comes to our PDL. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Pipila ka mga pansyon sa usa ka public cemetery sa Zamboanga City nga naapektuhan sa pagbaha niadtong tuig 2022. Ang nagpabiling guba, human nga wala pa maayo ang naguba nga riprap nga mo'y nagaprotekta niini gikan sa mga pagbaha. Ano yung report ni Efren Mamak? Halos mag-usa ka tuig na ang milabay, nagpabilin gyapon nga guba ang pipila ka mga pansyon sa Manikaan Public Cemetery sa Fisherman Village, Barangay Manikaan, Zamboanga City. Kahinumduman nga naguba ang maong mga pansyon diyang naguba sab ang riprap nga nagaprotekta niini gumikan sa dakong pagbaha nga dala sa bagyong Paeng niadtong Oktubre 2022. Matud sa mga residente, dili lang ang maong sementeryo ang nabaan kaniadto kay nalakip sab kaguba ang ilang kabalayan. Panawagan nila nga mapaayo na ang riprap aron dili na mulapaw ang tubig baha padulong sa sementeryo, lakip ang ilang mga kabalayan. Man riprap ira sa kanal para si Subi Malagwa hindi kat intraparaki.
na kalsada. Napili kami, sir. Asitebonamente aki para hindi kami sumi. Kumpoy na tamin kay para ligar kalagalag kay tanlabida kami akin. Matud sa Barangay Council sa Manikaan, ana sa 15 ka mga pansyon ang naguba gumikan sa baha kaniadto. Apan natagad na kuno ang uban niini sa mga banay sa Minatay. Samtang ang pagpaayo sa riprap isip slow protection napaabot na kuno sa lokal nga kagamhanan. Ang pagpadako sa kanal mao ang ilang ginahimo karon isip temporaryong solusyon. Ya pwede kami sa resolution, ya pasa kami and then waiting kami kunil causal reaction di ila pero until now do naipaman pero tanpalob kami kosa kami ande lang kami grabata maga kanal grande para pwede exit del agua puerte. Lauman nga masugda na ang pagpaayo niini sunod tuig. Base ko sa tarisibit kami chini mga budget yan allocate LCT and the national through the DPWH. Siguro pwede kita man realize el cosa necesita y kere kita dali ke lugar aja decente con el diatong pamilya muerto na alya naman ikan sementeryo. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapusong Davaoenyo, makisadya ka nato sa Davao City ang cast sa Love Before Sunrise karong Biyernes. Dungay kitang ma-in-love o kiligon sa pagbisita sa cast sa Love Before Sunrise sa Davao City alang sa Kapuso Mall Show karong Biyernes. Makisadya ka nato sila si Bea Alonzo, Andrea Torres ug Rodjun Cruz sa parking lot sa Vista Mall Davao alas 5 sa hapon sa Biyernes, October 27. Plus, dunasay surprises ang nagulat sa atong Lucky Kapuso fans. Busa, let's all feel the love. See you there, mga kapuso. Gisuta sa City Price Coordinating Council ang mga timbangan sulod ug palibot sa Cogon Market sa Cagayan de Oro City. Sa maong operasyon, 4 ka mga timbangan ang nakitang inaccurate o dili sakto ang timbang. Rason nga gikumpiska sa otoridad. Ani ang report. Subay sa kasaulugan sa 26 Consumer Welfare Month karong bulan sa Oktubre, gilibot sa City Price Coordinating Council uban ang DTI ang Cogon Market sa Cagayan de Oro City. Sa mga operasyon, target sa buhatan ang pagsuta sa mga timbangan nga ginagamit sa mga mamaligya ay sa merkado. Ila sab gisuta kung migana pa ba ang mga timbangan ng bayan nga ilang gimontar palibot sa Cogon Market. Ang tuyo ana say is para sigurado nga unsay gibayaran sa mga consumers pumapalit mao gid ang quantity nga ihatag. Dili kay nagpalit siya cost value sa kilo dayon kulang sa 1 kilo ang gihatag sa iya. Sa mong paglibot, miabot kuno ngadto sa 4 ka mga timbangan ang nadiskobrehan nga inaccurate o decalibrated. But pasabot, dili sakto ang ginapakita niini nga timbang. Rason nga dali kining gikumpiska sa otoridad o gipahimangnuan ang mga nanag-iya sa mong mga timbangan. Ang among puyo niadto is para sa maklaro sa mga vendors nga patas-patas lang ang atong pamaligya. Dili ingon nga makalamang tag pila ka sentabo, pila ka peso, nya malipay ta na mubalik ra gyapon ang atong gaymoon nga dili matarong sa atong kaugalingon. So ang mensahe diya is naay gobyerno nga gatanaw. Magpadayon kuno ang mga surprise inspection nga himuon sa CPCC uban ang DTI aron masiguro nga mosunod gayud sa polisiya ang mga mamaligyaay sa syudad. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayod ang mga istorya nato this morning. Sama ni ining panultihon ni Audrey Hepburn, usa ka British actress. Elegance is the only beauty that will never fade. Mga kapuso, 61 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mabahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Mga kapuso, gusto lang pud nato i-greet og happy birthday ang atong program manager dinhi sa RTV Davao nga si Sir Darius.
Happy birthday, sir! O kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.